mag-alala, makaharap kayo. Isang makabuluhang pagtatalo ating matutunghayan. Pagtatalo pwedeng magbigay liwanag sa ating bayan. Noong po bilang bagong pinuno, bilang isang katuno. Ang napakasikat at napakadilaw na Noynoy Aquino. Sari-saring batikos binato sa kanya. Batikos na sadyang minulat ang ating isip at mga mata. Ang K-12 policy, ating paksa, paksang bukol sa edukasyon ng ating bansa. Ang high school raw ay dadagdagan ng 2 taon. Ang K naman ay para sa kinder, institutionalization. Ngayon, ating tingin, ang babaeng malakas ang dating. Ang babaeng nagangalang Ray Aubrey Escopete na tutupad sa reformang edukasyon. Palakpakan natin siya, pakinggan at intindihin si Binibining Escopete. Ako'y kinikilala bilang boses ng masa. Pilipinong buong-buo sa dugo, puso, isipan. Ako si Ray Aubrey, narito ako para bigyan tao pag-unawa ang proyekto ng gobyerno. Isang runang pamilino, mabubo, magkagulong lahat. Sana makinig kayo. Ang K-12 project, plataforma, tungong pagbabago. Pagbabago para sa bansang nangangailangan upang ang edukasyon ng Pilipinas ay malinaw. The fruit of this change will benefit the next generation. On behalf of the government, I speak to erase the misconception. Salamat sa unang pananalita, Binibining Escopete. Ngunit, sa inyo'y may kukontra. Ang lalaking ito ay si Don Joseph, ginoong galing probinsya, ginoong aktivista. Ako po si Don Joseph Ensolas. Sa usapin ng K-12, tutol ako sapagkat ang programa sadya ay hindi ang tamang solusyon. Wina sa edukasyon. Problema ng ating bansa. Ang edukasyon ay para sa lahat. Ito'y ang tutuparin na tapat. Bibigyang pangarap, maawa, Pilipinong bata. Para sa kinabukasan, walang problema. Tulad ng Europe, East Asia, Amerika, at iba pa. Ang total number of years ng primary education ay dapat 12. Oras na ng pagbabago! Pilipinas na lang ang inaatay ng mundo. Ako po'y lumaki sa probinsya. Probinsyang dukha. Nanay ko, tatay ko, magsasaka. Sapat nakita nila upang kami makakuha. Pagdadagdagan pa ng 2 taon, nako, may sulpi ko. Paghihirap nila, magdadagdagan pa. Isipin mo, sa 2 taon na iyon, pwede ng 2 tao. Sa kolehiyo ngayon, ang K-12 ay magastos sa parte ng gobyerno. At lalo mas magastos sa parte ng pamilya ko. Ang edukasyon ay isang investment. Investment sa mga anak natin magiging doktor, abogado, teacher, nurse, pati surgeon. Kung ikaw ay nasasayangan para sa magiging produkto na ang mga magulang din ang magkikinabang nito, huwag ka na lang mag-aral. Ang proyekto to'y para sa tubuti. Batay sa pag-aaral, lampak ang pinasa math at science. Dahil kulang sa pagsasanay at aplikasyon ng mga guro. Kailangan niyangat ang Pilipinas! Oo! Iangat natin to! Mga kaibigan, huwag kayong magpagulat sa kaibigan kong tuwag. Ako'y paniwalaan na K-12 ay hindi lamang solusyon sa edukasyon ng ating bayan. Gobyerno sana'y mas paigtingin sa problema ng kalidad ng mga guro natin. Isipin mo to, Madam Escopete. Sige nga, mag-aral ng mahabang panahon
sila ganap na profesional, sila'y hindi pa. Papabulaanan ko yung mga binanggit mo. Ako'y babalik sa konsepto ng kalidad ng edukasyon dito. Di mo ba alam, nagtatakasan ka ng grades kapag tinupad ang pinilo. Tingnan mo, gumawa ng mas malaking problema ang policy. Isa pa, alam mo bang kulang mga silid, upuan, at eskwelahan? Meron na. Okay, tumal mo rin ba ay kayang resolbahin ang kakulangan ng libro? Oo naman. Okay, tumal lang ba talaga ang kabaliwan ng gobyerno? At alam mo, pinipili, huwag mo na ipagpilitan. K-12, walang silbi yan. Isipin mo, ano nga ba ang problema? Kung bakit sistema na edukasyon natin, sabog-sabog na. Korupsyon ang dahilan. Wala ang iba. Korupsyon dahil sa kasakiman at katakawan sa kapangyarihan. Teka, bakit kaya nawawala ang aking kausap sa pinag-uusapan? Edukasyon na pinag-uusapan natin dito. Hindi ang korupsyon na pinagsasabi mo. Ang dami mong alam, maghugas ka na lang ng pinggan. Heto na lang, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit kailangan ipatupad si Dugan. Hindi na tumatanggap ng Pilipinas ang European nation dahil sa kababahan ng sistema ng ating edukasyon. Nahihirapan ang mga nanay at tatay bumayad sa ibang bansa. Ang mga Pinoy na matatalino, nagpapakababan, minsan binobogo. Ang mga doktor dito ay naging nurse na lamang, maging midwife, kulang na lang. Ang mga guro'y nawala ng dignidad at buhay nila'y may pait sapagkat sila'y nagpupunas na lamang ng puwet ng mga batang singkit. Ang mundo'y nagbabago na, globalisasyon ay nasa harap na ng lahat. Makibagay, makiuso, sumunod, ito ang dapat. Mahirap ang daan, tungo pagbabago. Mahirap nga ba? Ngunit magiging maganda din ang bunga ni sigurado ka. Huwag nating isara ang ating kaisipan. At tayo'y magpakatingog. Gumawa tayo ng paraan upang makinig din sa sinasabi ng gobyerno. Ito, babuin ang sistema, maging internationally competitive. Ito ang dapat. Mga kaibigan ko, inyong natunghayan ang debate namin ni Binibini Escopete. Ang sa akin lang to, huwag magpapabulag sa mga programang di naman totoong kailangan. K-12, ang daming loopholes, ang daming problema. Sa K-12, puunlad pa talaga edukasyon ng ating bansa. Pag-isipan natin ng mabuti, kabayan. Mga kaibigan, ito nga ba ay solusyon sa problema ng edukasyon? Mga kababayan, ating isasara ang balagtasang makabuluhan, ang balagtasang kailangan sa isyong napag-usapan.